The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. On the Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. In front of him, there was a man suffering from dropsy. Jesus spoke to the scholars of the law and Pharisees in reply, asking, "Is it lawful to cure on the Sabbath or not?" But they kept silent. So he took the man, and after he had healed him, dismissed him. Then he said to them, "Who among you, if your son or ox falls into a cistern, would not immediately pull him out on the Sabbath day?" But they were unable to answer his question. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. At magandang umaga din sa mga kapatid natin na hindi pa rin makalabas sa kanilang mga tahanan, nakasama natin sa pamamagitan ng live streaming. At magandang araw din sa mga kapatid natin na nagtatrabaho, naninirahan sa ibang bansa. Kasama din sila sa ating mga panalangin. Nakakalungkot ang nangyari sa Nice, France. Kahapon, habang nagsisimba, ay may isang extremist na pinatay ang sakristan at dalawang nagsisimba sa loob ng simbahan. Sinaksak at ginilitan ng leeg. One was beheaded by an attacker. Kaya ipagdasal natin ang mga biktimang ito ng karahasan at kawalan ng awa at habag sa kapwa. And one of the victims, nakatakbo pa siya sa labas, nakahingi pa ng tulong, ngunit binawian din ng buhay. Ang kanyang huling salita doon sa mga hininga niya ng tulong before she passed on, "Tell my children I love them." Those were her final words before she died. "Tell my children I love them." At marami pang mga ganitong kwento ng karahasan, ngunit hindi nagpapatalo ang kabutihan. Na sa gitna ng malaking trahedya, ang huling nasanggit ng isang biktima ng karahasan ay pagmamahal. Love for her children, even if she was a victim of violence. Love is the answer. Yun yung ipinapahayag lagi natin sa Ebanghelyo. At yun din ang laging binibigkas ni Jesus sa mga tagapakinig niya. Sa ating Ebanghelyo ngayon, ganun ulit ang usapan nila ng mga Pariseo. Hindi naman niya kaaway ang mga Pariseo. Sa totoo nga, lagi pang iniimbitahan ng mga Pariseo si Jesus na makikain sa kanilang hapag. Time and again, Jesus would be invited to eat in the homes of the Pharisees. So they were not exactly enemies. Kasi bakit mo naman iimbitahin ang isang kaaway mo? Kaya lang may problema ang mga Pariseo. Iniimbitahan nila si Jesus hindi para lubos na kilalanin siya,
Iniimbitahan nila si Jesus kasi naghahanap sila ng pwede nilang ikaso kay Jesus. Na pwede nilang, para magkaroon sila ng mga pruweba para kung sakali na paratangan nila si Jesus, meron silang mga ebidensya. Tama-tama ang sabi ni Mother Teresa sa ganitong pag-uugali. If you keep on judging people, you will have no more time to love them. Ganon ang mga Pariseo. They invited Jesus not because they wanted to listen to Him, but because they wanted to find out something wrong with what He would do or what He would say. At ito nga, araw ng Shabbat, araw ng Sabat, at mayroong isang may karamdaman, a man suffering from dropsy. Ang dropsy po ay edema, ito po yung pamamaga ng katawan. At hirap na hirap yung mama. Ako po sa aking pong pag-iikot sa mga may sakit, maraming beses ko na pong nakita yung mga taong may ganitong kalagayan. Namamaga ang buong katawan. Namamaga ang kanilang mga paa, mga braso. At naghirap na hirap sila. At ang ginawa ni Jesus, pinagaling niya yung mamang ito. Yung mga doktor, hindi ka agad-agad mapapagaling ang ganitong karamdaman. They have to be treated long term. But for Jesus, there was instant healing for this man suffering from dropsy. At yun ang kabutihan na pinakita ni Jesus. Sa halos lahat ng lugar na kanyang pinuntahan, pinapagaling niya ang mga may sakit. He relieves them of their pain and suffering. Pero hindi makita yon ng mga Pariseo. Hindi nila makita yung magandang ginagawa ni Jesus. Kasi hinahanap nila kung ano yung mali. Kaya tuloy diniretso na sila ni Jesus. E kayo kaya, nahulog ang anak ninyo sa balon, araw ng Shabbat, di nyo ba ililigtas? O kahit na nga baka na alaga ninyong hayop, nahulog din, di nyo ba ililigtas? Parang hindi makita ng mga Pariseo yung sinasabi ni Jesus, ang kanyang turo. Ang turo ni Jesus sa pagmamahal, sa pagmamalasakit sa kapwa. Love. The greatest commandment is love. And it is the greatest teaching of Jesus, not just before in the ancient times, but even today. Love is the answer. Sa napakaraming karahasan sa paligid natin, sa napakaraming mga pag-aaway ng mga tao, sa maliliit na mga issue na pinag-iinitan ng lahat at pinag-aawayan ng lahat. We can't seem to get along. We always have a reason to fight. There is always a reason to become violent and to become hateful towards others. Laging handa tayo nasaktan ng kapwa sa ating mga salita, sa ating mga kilos at gawa. But Jesus tells us that is not the way to go. It is love and compassion that should be the hallmark of our lives as Christians, as disciples of Jesus. Huwag nating hayaan na manaig ang pagmamalupit sa kapwa, ang paghuhusga at paghahamak, pagmamaliit sa ibang tao. Sa halip, hayaan natin ang pag-ibig at pagmamalasakit, pagdamay at kagandahang loob ang laging mamayani sa ating puso, sa ating pang-araw-araw na pakikitungo sa isa't isa. So today, Jesus reminds us, what would you do if someone is in need?
You just dismiss them, you just look the other way, or you begin to be a good neighbor to them. In one way or another, we are called to be compassionate. At every moment, we are called to love, to show mercy and compassion.